Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng nakikinig palagi dito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tony, 36 na taong gulang. Ang kwentong ito ay naganap maraming taon na ang lumipas, pero sa panahong iyon ay pareho na kaming graduate ng kolehiyo ng kapatid ko na si Ronnie. Sa aming dalawa, siya ang masasabing may malakas ang loob at hindi takot na sumubok ng mga kung ano-anong adventure. Ang mga magulang namin ay parehong nagtatrabaho. Empleyado ng bangko si Papa at sa insurance company naman si Mama. May isang pagkakataon noon habang nasa hapagkainan kami at sabay-sabay na naghahapunan ay sinabi ni Mama na magbabakasyon daw kami sa kanyang kinalakihang lugar sa norte. Matagal na rin daw kasi na hindi siya nakakadalaw doon. Madalas kasi ay si Lola ang bumabakasyon sa amin dito sa Maynila. Pero 3 taon na rin mahigit ang lumipas mula noong huling nagbakasyon si Lola. Kaya gusto rin siyang madalaw ni Mama. Natuwa naman ako noong marinig iyon. Kasi noong dati, kapag naroon si Lola sa amin, ay marami itong kwento tungkol sa kanilang lugar. Pero kahit minsan ay hindi pa kami nakakarating doon na magkapatid. Ayaw kasi ni Mama na pumunta kami doon nang kami lang ni Ronnie. Hindi rin sinabi ang dahilan kung bakit. Noong nasa hapagkainan nga kami, ay pinag-usapan ang schedule ng pagbabakasyon. Tahimik lang noon si Ronnie. Hinayaan ko lang din dahil baka meron lang ibang iniisip tungkol sa nililigawan niya. Kapag nagkakausap kasi kami, ay wala iyong ibang bukang bibig, kundi ang tungkol sa malamodelo, sa ganda na nililigawan niyang babae. Kaya naman patay na patay siya doon. Matapos ng kainan, ay naligo lang ako, tapos diretso na sa aking silid. Inilabas ko na ang aking katamtamang laki ng traveling bag para makapaglagay na rin paunti-unti ng mga dadalhing damit. Ayoko naman kasi na kung kailan aalis ay saka palang magkukumahog na mag-impake. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Hindi naman iyon nakalak, kaya sinabi kong tuloy lang. Pagkapasok ay si Ronnie iyon. "Oh, Ron, bakit? May problema ba?" Nakita ko kasi sa mukha noon na tila matamlay. "Kuya, ayokong sumama sa bakasyon." "Ha? Bakit naman? Sa tagal-tagal ng panahon, ngayon pa lang tayo makakapagbakasyon ng magkakasama na buong pamilya. Tsaka ayaw mo bang makarating sa probinsya ni Mama para makita naman natin ang lugar na kinalakihan niya?" Sagot ko naman na medyo may pagka-excited para rin sana ma-excite din siya. "Kasi kuya, madalas kong mapanaginipan si Lola." Sagot pa nito na tila natatakot. Kahit noong mga panahon na nagpupunta si Lola sa amin, ay hindi na rin malapit ang loob doon ni Ronnie. Hindi ko naman alam kung bakit. "Ano naman kung napapanaginipan mo siya? Baka namimiss ka na rin noon, kaya lagi mo siyang napapanaginipan." Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama, tapos dumungaw sa nakabukas na bintana. "Uy, bakit nga?" Muli ko pang tanong dito. Bumuntong hininga lang iyon, tapos pilit na ngumiti sa akin at sinabing, "Wala yun kuya,
Kalimutan mo na ang mga sinabi ko. Pasensya na sa istorbo ha. Sige, matutulog na ako. Sagot niya pa, sabay labas ng aking silid. Nasabi ko na lang sa aking sarili, anong meron doon? Bakit ang gulo yata? Matapos makapaglagay ng ilang damit sa bag, ay humiga na rin ako. Inantok kasi ako bigla. Palibhasa ay pagod rin ako sa trabaho maghapon. Nagising na lang ako noong makarinig ako ng kaluskos sa labas ng bintana. Habang nakahiga pa, ay nilingon ko pa ang bintana. Nakita kong nakabukas iyon. Nakalimutan ko palang isara bago matulog. Dahil sa antok na antok pa ako, kaya ipinikit ko uli ang aking mga mata. Pero balak ko na rin namang tumayo para isara ang bintana. Lumalamig na rin kasi, tsaka baka may pumasok na tao doon. Naulit na naman ang tunog ng kaluskos sa labas at parang may nagsasalita na hindi ko maintindihan. Kaya muli na ako nagmulat ng mga mata para bumangon na sana at magsara ng bintana. Natatakot na rin kasi ako. Pero noong muli akong mapatingin sa bintana, ay meron na akong nakikitang babae doon na nakasilip. At ang buhok noon ay dahan-dahan ang gumagapang papasok. As in makapal na buhok talaga. Natulala ako at naghihintay kung papasok ba ang babaeng iyon. Nagtuloy-tuloy sa pagpasok ang mahaba niyang buhok. Naggumapang sa katawan ko. Nagsipasok iyon sa mga butas ng aking ilong, bibig at tenga. Doon na nga ako nagkakawag at pilit nilalabanan ang buhok na makapasok sa aking bibig. Sumisigaw na rin ako at nahihirapan ng huminga. Nang bigla akong mapabalikwas ng bangon, pawis na pawis at nanginginig sa takot. Panaginip lang pala iyon. Huwika ko pa sa sarili ko. Pagkalingon ko sa bintana, ay hindi nga iyon nakasarado, kaya dahan-dahan kong nilapitan at isinara iyon. Sumilip din ako sa labas. Wala namang kakaiba, maliwanag din. At naririnig ko pa nga ang mga tambay na nagkikwentuhan sa harapan ng katabi naming bahay. Maya-maya ay laking gulat ko naman noong bumukas bigla ang pintuan. Si Mama at Papa iyon. Anong nangyari sa iyo, anak? Tanong pa ni Mama sa akin. Dinig daw kasi nila ang malakas kong sigaw na tila natatakot. Sabi ko naman na nanaginip lang ako ng masama. Sabi din ni Papa na baka raw natulog ako agad pagkatapos kumain. Sinagot ko naman siya na hindi naman, dahil naligo pa nga ako at naghanda pa ng mga damit na dadalhin. Sinabi ni Mama na magdasal daw ako palagi bago matulog para hindi ako bangungutin. Tapos lumabas na sila ng silid. Nagbili naman si Mama na uminom daw muna ako ng maraming tubig bago bumalik sa pagtulog. Muli na nga akong nahiga sa kama, pero hindi na talaga ako dalawin ng antok. Kaya naisipan kong buksan na lang ang bagong bili kong laptop at maglaro ng games. Sumapit na lang ang pasado 4:00 ng umaga ay hindi na talaga ako nakatulog. Kaya nagbihis na ako ng short na panlabas. Dahil plano ko kasing maglakad-lakad at bumili ng pandesal. Pagkabalik ko noon ay nagluto na rin ako ng agahan. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang kwarto nila si Mama at sinabing, "Tony, anak,
Sa next week na tayo aalis, papuntang norte. Mamaya ha, mag-grocery kayo ni Ronnie para nakahanda na ang lahat. Nariyan sa ibabaw ng ref ang listahan. Ibibigay ko sa iyo mamaya ang pera bago ako umalis. Sige po ma. Sagot ko pa dito. Tapos dumiretso na siya sa banyo at naligo. Araw iyon ng Sabado. Wala kaming pasok ni Ronnie. Pero sila mama at papa ay pumapasok pa rin para sa mga paperworks daw. Matapos namin makapag-grocery ni Ronnie, ay dumiretso na iyon sa kwarto niya. Napagod yata. Ako naman ay piniling tumambay muna sa may gilid ng bahay. Meron kasing maliit na puno doon ng atis. Malapit iyon sa kwarto ko. Naglakad-lakad ako sa bahaging iyon dahil medyo malilim doon at presko. Napansin kong merong hibla ng buhok doon. Hindi naman sobrang dami, pero sapat naman para makita kahit nakatayo. Kaya yumuko ako at dumampot ng ilang piraso. Inunat ko iyon sa magkabilang dulo. Noong mahawakan ko na ang magkabilang dulo, ay napansin ko mahaba iyon. Siguro mga 1 metro ang haba. Imposibleng kay mama iyon dahil hanggang balikat lang naman ang buhok ni mama. Bigla akong kinabahan dahil naalala kong muli iyong aking napanaginipan. Tumingin ako sa unahan. Nakita kong meron ding buhok doon. Kaya naglakad pa ako hanggang sa makarating ako mismo sa likuran ng bahay. Parami pa ng parami ang buhok hanggang doon. Pakiramdam ko noon ay nanlalamig ang buo kong katawan at kinikilabutan na ako. Kaya binitawan ko na ang hawak kong buhok at nagmadali nang naglakad papunta sa loob ng bahay. Kinahapunan, pasado noon ng 3:00, ay dumating sina mama at papa. Nakwento ko sa kanila ang tungkol sa nakita kong buhok sa likuran at sinabi kong parang ganun ang buhok sa panaginip ko na gumapang papasok ng ilong. Tila natulala naman si mama at hindi nakasagot habang nakatitig kay papa. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pagtititigan nila at napapalunok pa ng laway si mama. Sumabat naman sa usapan si Ronnie. Kuya, ganun din ang napapanaginipan ko. May babae daw sa bintana. Mahaba ang buhok niya. Napilit pumapasok sa butas ng ilong, bibig at tenga ko. Pero imbis na magpaliwanag si mama, ay tumayo lang iyon at sinabing magsisimula na raw siyang magluto ng panghapunan. Si papa naman ay nagpatuloy lang sa kanyang pagkakape nang hindi umiimik. Noong naghahapunan na kami ay ganun pa rin. Walang umiimik sa pagkainan. Habang kumakain, ay napatingin ako kay Ronnie. Napansin kong parang nangingitim ang paligid ng mata nito at nangangayayat rin siya. Naisip kong baka madalas niyang mapanaginipan iyong kagaya ng panaginip ko. Ako nga na 1 beses lang nakaranas noon ay hindi na nakabalik sa pagtulog. Papaano pa kaya kung gabi-gabing ganoon? Baka magmukha na akong adik sa itsurang palaging puyat. Noong patulog na ako, ay may kumatok sa aking pintuan. Sabi ko naman na tumuloy lang kasi hindi iyon nakalak. Nakita kong si Ronnie uli iyon. Kuya, pwede bang dito muna ako sa kwarto mo matulog? Nahihirapan kasi ako matulog dahil sa paulit-ulit na nakakatakot na panaginip.
pakiusap pa noon sa akin. Sabi ko naman na oo, walang problema. Kaya muli na itong umalis at noong bumalik ay dala na ang foam ng higaan niya at inilatag sa sahig ng kwarto ko. Dinala niya na rin ang isang maliit na electric fan. "Thank you kuya ha." Sabi ko naman, "Ano ka ba? Kaliit na bagay. Para namang hindi tayo lumaki na natutulog sa iisang kwarto." "Ron, magdasal ka muna bago matulog ha, para hindi ka bangungutin. Nakalimutan ko rin kasing magdasal kagabi, kaya siguro ako binangungot." Wika ko pa sa kanya. Mula nga noong gabing iyon, ay hindi na kami dinadalaw ng masamang panaginip. Natuwa na rin ako kasi nakita kong unti-unti nang bumabalik ang buhay sa kanyang mukha. Nawala na rin ang pangingitim sa palibot ng kanyang mata. Noong maitanong naman ni Mama kung bakit sa kwarto ko natutulog si Ronnie, ay sinabi ko na lang na ako ang nagpasama dahil natatakot akong bangungutin uli. Naisip ko kasi na baka nahihiya si Ronnie kina Mama, kaya hindi agad ito nagkwento ng tungkol sa kanyang panaginip. Lumipas ang ilang gabi na sa kwarto ko nakikitulog si Ronnie, hanggang sa sumapit na ang araw ng pag-alis namin papuntang probinsya nila Mama. 5:00 pa lang ay kinatok na kami ni Mama na magsiligo na raw. Dahil ilang saglit na lang ay kakain na kami ng almusal. Gabi pa lang pala noon ay nagluto na si Mama ng mga pang-almusal, kaya nagpainit na lang siya noon pagkagising. Pasado 6:00 ng umaga ay tumulak na kami papuntang norte, sakay ng sarili naming FX na sasakyan. Ilang oras din ang itinagal ng aming biyahe dahil malayo-layo rin talaga ang probinsyang iyon. Pero hindi ko naman namalayan ang buong biyahe dahil natutulog lang ako. Malamig naman kasi ang aircon ng sasakyan namin. Kahit ilang taon na iyon sa amin, ay alagang-alaga naman ni Papa. Hindi nga ipinapagamit sa amin kung hindi naman sobrang importante ng lakad. Nagising na lang ako noong magsalita si Mama. "Mga anak, narito na tayo." Kaya pupungas-pungas akong sumilip sa bintana. Agad na ring nagbukas ng pintuan si Papa at ibinaba ang mga bag sa likuran. Pagkababa ko ng sasakyan ay inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Napatanong na lang ako sa isip ko, bakit naroon kami sa gitna ng bukid? Puro puno at kasukalan ang naroon. Wala rin akong makitang kapitbahay. Ang bakuran naman ay gawa lang sa lumang kawayan at tumba na nga ang ibang bahagi. Si Ronnie naman ay nasa loob pa rin ng sasakyan. Nakaupo lang siya doon pero nakabukas ang pintuan sa side niya. Nakatanaw din siya sa paligid. Muli naming narinig si Mama na nagsalita, pero naroon na iyon sa pintuan ng isang lumang bahay na gawa lang sa kahoy. Yero naman ang bubong, pero halatang sobrang luma na rin. "Mga anak, halina kayo dito." Agad na akong lumapit. Nakita ko si Lola na naroon sa may balkonahe, nakatapat ng isang pintuan ng silid. "Mano po Lola?" Wika ko pa, sabay kuha ng kanyang kamay. Pero nagulat ako dahil pinigilan noon ang kamay ko, o iyon bang ayaw ng bitawan.
Tapos ang talim na ng tingin, ibang-iba na sa Lola Elena na dumadalaw dati sa amin sa Maynila. "Nay, tama na yan!" wika pa ni Mama. Saka lang noon binitawan ang kamay ko. Nag-aalangan naman na lumapit si Ronnie. "Ano ba, Ronnie? Magmamano ka ba o hindi? Naghihintay si Lola mo o?" wika pa ni Mama. Kaya tila napilitan na si Ronnie na magmano, pero dulo lang halos ng kamay ang hinawakan. Kaya noong sapuhin pa sana ng isang kamay ni Lola ang kamay ni Ronnie, ay agad niya na iyong binitawan at umatras. Base sa aking obserbasyon, parang meron talagang mali eh. Bumalik na si Ronnie sa sasakyan upang tulungan si Papa na maghakot ng mga gamit namin. Sumandal muna ako sa gilid ng dingding. Nagsalita naman si Mama. "Nay, matagal na yata kayong may sakit. Bakit hindi man lang kayo nagpautos kay Betchay na sumulat sa amin para napuntahan ka namin agad at naipa-check up?" Sumagot naman si Lola Elena. "Miriam naman, alam mo naman na hindi check up ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan at hinihintay ko." Sagot pa ni Lola, sabay hawak sa kamay ni Mama. Sumagot naman si Mama. "Nay naman, alam mo naman ang sagot ko tungkol sa bagay na yan, di ba?" Nasa malapit na rin noon si Papa at muli silang nagkatinginan. Inalis na rin noon ang kamay sa pagkakahawak ni Lola. Tapos noong akmang tatayo si Lola, ay may kumalansing na tunog ng kadena, kaya napasilip ako sa loob. Nakita kong nakatali pala ito ng katamtamang laki ng kadena sa paa. Pero sapat na iyon para hindi kayaning maputol ng normal na tao. Magtatanong sana ako kay Mama tungkol doon. Pero noong pagkatingin ko pa lang sa kanya, ay pinanlakihan na ako agad ng mata na mukhang alam na ang itatanong ko. "Betchay, may mainit ka na ba na tubig dyan? Para makapagmerienda na kami." Wika pa ni Mama sa pamangkin niya na tanging kasama ni Lola Elena sa bahay na iyon. Matagal na kasing patay si Lolo sa kadahilan ng hindi rin malinaw sa amin. Si Betchay ay anak ng half-brother ni Mama na namatay rin nang hindi namin alam ang tunay na dahilan. Sa pagkakaalam ko ay nakatira sina Tio Alfred at ang asawa nito sa puder nila Lolo at Lola. Pero namatay na daw. Yun lang ang maiksing detalye na alam ko tungkol doon. Kaya doon na rin naiwan si Betchay kay Lola. "Tony, dalhin mo na sa kusina ang mga pagkain. Tulungan mo na si Betchay na maghanda ng mga kain natin." Medyo mataray na pagkakasabi ni Mama. Kaya tumuloy na lang ako sa kusina, dala ang isang plastic basket na may lamang mga pagkain. Dahil tuloy doon ay nagpatong-patong na ang mga katanungan sa isipan ko na hindi ko rin mahanapan agad ng sagot. Isa lang ang kwarto sa bahay na iyon at medyo malapad, kaya inilagay ang isang aparador sa gitna bilang divider. Kami ni Ronnie doon sa kabilang side, malapit sa bintana. Matapos makapaghapunan, ay saglit lang akong nag-scroll ng cellphone at agad na ring nakatulog. Hindi ko naman alam kung bakit. Mahaba naman ang tulog ko sa biyahe. Maaaring dahil na rin sa sobrang pagkatahimik ng buong kapaligiran. Walang TV, walang radyo, dahil wala rin kasing kuryente.
Tahimik lang din si Ronnie noon sa tabi ko. Hindi ko na lang ito tinanong tungkol sa mga ikinikilos niya. Hindi rin ako noon sasagutin dahil maaari kaming marinig nila mama at papa na nasa kabilang bahagi lang din ng aparador na ginawang divider. Kinabukasan, pagkagising ko, ay agad na akong lumabas ng bahay. Tulog pa sila mama, papa at Ronnie. Pagkalabas ko, ay napansin kong may usok na sa kusina. Kaya sumilip ako kung sino ang naroon. "Uy, good morning Tony." Wika pa ni Betchay sa akin. Sabi ko naman, "Uy, good morning din. Ang aga mo naman gumising." "Ah, oo. Maaga talaga ako gumigising. Kasi maaga rin naman akong natutulog." "Saan ka nga pala natutulog?" Sumagot naman ito, "Doon sa may sala, sa may malapit kay Lola Elena, para mabantayan siya." "Ha? Bakit kailangan bantayan? At bakit nga pala siya nakatali ng kadena?" Sabi kasi nila tita, may sakit daw si Lola na nag-uulyanin. Umaalis siya ng gabi at hindi na nakakauwi minsan dahil nakakalimutan niya kung saan siya nakatira." "Oh, talaga?" Sagot ko pa na medyo nakukumbinsi na rin kasi may punto nga naman. Habang nakatanaw ako sa mapunong bahagi ng lugar, ay bigla akong may naisip na maitanong. "Betchay, wala bang aswang dito? Kasukalan na yung unahan nyo oh." Oo, meron. Balita nga sa buong lugar eh." Muli pa sanang magsasalita si Betchay nang may sumagot sa may likuran namin. "Oo, matagal lang usap-usapan na may aswang na nagagawi rito. Pero taga-kabilang baryo iyon." Pagkalingon ko ay nakita kong si mama yun. Hindi naman itinuloy ni Betchay ang sasabihin at napayuko na lang. "Betchay, nakapagsaing ka na?" "Opo tita." "Tubig na mainit, meron na ba?" "Meron na rin po tita." "Sige, magbukas na lang kayo ng corned beef at magprito ng itlog para sa almusal." "Opo tita." Sagot pa nito na tila natatakot kay mama. "Ikaw Tony, ang tanda-tanda mo na. May interes ka pa sa mga kwentong aswang na iyan? Pag-usapang barbero lang yan dito sa probinsya. Hindi na dapat pinagtutuunan ng pansin yan ng mga katulad mong edukadong tao." Nagtaka naman ako sa mga sinabi ni mama. Kasual na kwentuhan na may kasamang biruan lang naman iyong sa amin ni Betchay. Noong ikalawang gabi, pasado 8:00 noon, ay naglalaro lang ako ng games sa cellphone na malapit na ring malobat dahil pangalawang araw na nga iyon. Pinapatay ko na lang kapag hindi ko ginagamit. Wala naman akong napapansing kakaiba noon. Ilang saglit lang, kahit hindi pa ako inaantok, ay pinatay ko na ang cellphone. 1 bar na lang kasi. Para na iyon sa mga emergency. "Ron, sabi ni Betchay, may aswang daw sa lugar na ito. Totoo ba yun sa tingin mo?" Sumagot naman si Ronnie. "Totoong may aswang dito kuya." "Ha? Paano mo nalaman?" Matagal siya bago muling nakasagot na tila nag-isip pa. "Narinig ko lang din sa mga kwento-kwento. Sige kuya, matutulog na ako." Muling sagot noon na parang umiiwas na mapag-usapan ang tungkol sa mga aswang. Naisip ko, mukhang meron talagang lihim ang pamilya namin at kailangan ko iyong malaman. Parte ako ng pamilyang ito, kaya may karapatan akong malaman ang lahat, kahit gaano pa kasama ng sikretong iyon.
Kakatulog ko pa lang siguro noon nang makarinig ako ng malakas na huni na parang isang uwak. Malakas ang pagkakahuning iyon na para bang nasa kusina lang o sa may balkonahe. Kaya agad akong napaupo sa aking kinahihigaan. Nakita kong mahimbing na ang tulog ni Ronnie. Tinignan ko rin ang relo ko. Pasado 11:00 pa lang. Naisip kong magtungo sa sala para silipin kung meron bang mga tao sa labas kasi parang may nag-uusap akong naririnig. Pagkasilip ko naman sa pwesto nila mama at papa ay wala sila doon. Noong naroon na ako malapit sa pintuan ay nakita kong nakabukas iyon ng kaunti. Sumilip ako sa labas. Nakita ko sila mama at papa na naroon sa may gilid ng dingding nag-uusap. Para silang nagtatalo. Kaya nakinig pa akong mabuti para malaman ang pinagtatalunan nila. Hanggang sa marinig kong sinabi ni Papa, "Hindi ako papayag na ipamana ng nanay mo sa mga anak natin ang pagiging aswang niya. Tinanggap kita kahit anak ka ng halimaw. Pero hindi baling magkahiwalay tayo kapag idinamay niyo ang mga anak natin." Wika pa ni Papa na bahagyang napalakas ang boses. Pagkarinig ko noon ay lumakas bigla ang kabog ng aking dibdib. Totoo kaya iyong aking narinig? May lahing aswang sila mama. E papaano kami? Aswang din ba kami ni Ronnie o may dugong aswang? Ilan lang iyon sa mga katanungan sa isip ko. Bumalik na lang ako noon sa higaan at nag-isip. Hindi na nga yata ako noon nakatulog dahil narinig ko na lang ang tilaok ng mga manok ay gising pa rin ako. Parang gusto ko na nga umuwi agad ng Maynila. Hindi ko na yata kakayanin ang mga matutuklasan ko pa sa bakasyong iyon. Wika ko pa sa sarili ko. Noong nag-umaga na nga, ay agad rin akong nagising noong gumalaw si Ronnie. Hindi naman talaga ako nakatulog ng malalim. Iyon bang parang paidlip-idlip lang. "Kuya, nakakita ka na ba ng aswang?" Biglang tanong ni Ronnie sa akin habang nagtutupi ng kumot na ginamit niya. "Hindi pa." Pagkatayo niya ay diretsong nagbukas ng bintana. Tumayo na rin ako at umupo sa upuang malapit doon. Nakita namin na naroon sa may sasakyan sila mama at papa na may pinag-uusapan. "Si Lola Elena ang aswang sa lugar na ito, kuya. Matagal ko nang alam. Dahil narinig kong pinag-usapan minsan iyon nila mama ang tungkol doon. Pero nalaman din nila na narinig ko ang pag-uusap na iyon. Kaya sinabi nilang huwag ko na raw ipaalam sa'yo para hindi na magulo ang isip mo." Tuluyan na nga akong nanlumo sa aking narinig dahil lalo ko pang napatunayan na totoo nga iyong narinig ko na pag-uusap nila mama at papa at hindi iyon panaginip. Noong kumakain na kami ng almusal at magkakaharap sa lamesa, ay diretso kong sinabi kina mama sa seryosong boses, "Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin, ma?" Si papa naman ang sumagot sa matapang na boses, "Ano bang kalokohan niya pinagsasabi mo, Tony? Ang tungkol sa pagiging may laing aswang ng pamilya ni mama? Ang tungkol sa pagiging aswang ni Lola? Kalokohan ba iyon pa?" Tanong ko pa, sabay titig kay papa sa mata. Tila tumiklop naman iyon at humigop na lang ng kape na tila ba walang balak magpaliwanag. Si mama na nga ang sumagot at nagkwento. Simula pa lang daw noong mga bata pa sila ay alam na nila na may lahing aswang ang kanilang ama.
pero hindi iyon nagpapakita sa kanila saan yung aswang. Palagi rin daw umaalis si lolo na halos buwan ang bibilangin bago bumalik. Sinasabi lang daw ni lola na naghahanap buhay sa malayo. Isang araw ay umuwi raw si lolo na may sakit. Noong makita nila ang katawan ay meron itong malaking sugat na tagusan mula sa tiyan papunta sa likod. Umiitim na iyon at parang nabubulok na laman. Buwan pa raw ang lumipas pero hindi pa rin namamatay si lolo. Hindi na nga nila makausap kasi tila patay na rin ang itsura pero humihinga pa rin paminsan-minsan. Isang gabi ay bigla na lang daw nilang nakita na umiiyak na si lola tapos patay na si lolo. Hindi pa raw naging malinaw kay mama ang lahat. Pero matapos lang mamatay ni lolo ay lumayas na agad ang panganay niyang kapatid at kahit kailan ay wala na silang naging balita. Nalaman nga niya na si lola ang sumalo ng pagkaaswang ni lolo. Noong una ay pinipilit daw ni lola na mga hayop lang ang kainin, kaya nag-alaga sila ng maraming manok at baboy. Pero may mga gabing hindi talaga nakakatiis si lola. Bumababa talaga iyon sa bayan upang mambiktima, lalo na kapag may namamataang mga buntis. Nahihiya na raw si mama na magtungo sa bayan, lalo na at may hinala na ang mga tao na isang aswang si lola. Noong nakatapos nga siya ng high school, ay lumuwas na rin siya ng Maynila at nakituluyan sa isang kamag-anak. Hindi siya nagpaalam kay lola. Nagsimula na lang daw siyang dumalaw noong nagkaroon na siya ng maayos na trabaho. Noong naging sila ni Papa, ay ipinagtapat niya na rin ang kasaysayan ng kanyang mga magulang. Tinanggap naman daw siya ni Papa, kaya namuhay sila habang tinatago ang sikreto ng pamilya ni Mama. Dumadalaw pa rin daw si Mama kay Lola noong mag-asawa na sila ni Papa, pero hindi niya kami isinasama dahil wala pa rin siyang tiwala na baka kapag nauhaw sa laman at dugo ng tao si Lola ay baka kami ang mapagbalingan. Pero hindi naglaon ay nagulat na lang daw sila noong bigla na lang naroon si Lola sa pintuan ng bahay namin sa Maynila, kaya pinatuloy na rin nila. Noong unang nagbakasyon sa amin si Lola sa Maynila ay nasa college na nga kami. Minsan daw ay nakita ni Mama na ipinagtimpla kami ni Lola ng juice at nilawayan niya iyon. Kaya agad iyong hinarang ni Mama at ibinuhos sa lababo. Binantaan niya daw si Lola na kapag muli pang bumalik ay magpapatawag na siya ng malakas na albularyo para tapusin na ito. Kaya hindi na nga muli pang bumakasyon sa amin. Pero nangako naman daw si Mama na dadalaw-dalaw pa rin siya paminsan-minsan at regular na magpapadala ng pera kay Betchay para sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ayon pa daw kay Betchay na kahit araw-araw niyang pinapakain si Lola ng buhay na manok at binibilhan din niya ng laman loob ng baboy at baka sa palengke, ay umaalis pa rin daw ito sa gabi. At madalas na ang balitang may mga inaaswang. Kaya noong huling umuwi si Mama, ay nagdala na siya ng kadena at itinali nga nila si Lola para hindi na makapambiktima ng tao. Gusto na nga raw ni Lola na mamahinga. Kaya panay ang paramdam kay Mama sa panaginip na gusto niyang ipasa kay Mama ang hiyas ng pagkaaswang.
kung ayaw naman daw ni Mama, ay kahit sino sa amin ni Ronnie na lang. Kaya dinadalaw rin kami ni Lola sa panaginip. Siya pala iyong babae na nakikita namin sa bintana na gumagapang ang buhok sa amin. Matapos ang mahabang paliwanag, ay doon na naging malinaw sa akin ang lahat. Pero ang hindi malinaw sa akin ay kung sino ang pagpapasahan. At kung ayaw ni Mama, ayaw din namin ni Ronnie, kanino ipapasa para makapagpahinga na si Lola? Yun ang tanong na walang naisagot si Mama. Siguro daw ay hihintayin niya na lang na mamatay ng kusa si Lola para doon na magtapos ang pagiging aswang sa pamilya. Kinagabihan, mga bandang 10:00 na siguro noon, ay naisipan kong lumabas. Bagamat natatakot na ako kay Lola, pero naisip kong unang-una nakatali naman iyon. Pangalawa, hindi niya naman siguro bibiktimahin ang sarili niyang mga apo. Kinuha ko iyong upuan sa paglaba at naupo malapit sa pintuan ng kusina. Maganda ang panahon at maliwanag ang buwan. Naisip kong sa probinsya lang talaga maa-appreciate ang ganda ng buwan. Dahil kapag nasa syudad ako, ay hindi ko nga namamalayan kung nagiging full moon. Kalahating oras din siguro akong nakaupo habang nagmumuni-muni nang makarinig ako ng kalampag sa may kinalalagyan ni Lola. Tapos nasundan ng pagaspas sa itaas. Kinilabutan ako bigla. Dahil sa lakas ng pagaspas na iyon, ay imposibleng pangkaraniwang ibon lang. Narinig ko sa loob na nagsalita si Betchay. "Tita, si Lola! Nakatakas!" Bigla ring napalabas ng bahay sina Mama at Papa. "Ma, si Lola yata yung narinig kong pumapagaspas sa itaas. Ngayon lang." Gulat naman sila Mama noong nagsalita ako. Dahil hindi nila inaakala na naroon ako sa labas. "Tara anak, sa loob. Huwag ka dyan. Dahil pag walang nabiktima yung si Lola mo sa bayan, baka ikaw ang mapagdiskitahan noon." Kaya dali-dali na rin akong pumasok. Naroon lang kaming lahat noon sa lamesa sa sala. Naghihintay sa pagbabalik ni Lola. Sabi naman ni Papa, "Mahal, ngayon na ang tamang panahon para doon sa pinag-usapan natin." Sumagot naman si Mama na naiiyak. "Pero Alex, nanay ko pa rin siya. Kahit ano pa siya, hindi ko kaya." Noong una ay hindi ko naiintindihan ang pinag-uusapan nila. Pero parang naintindihan ko na rin kaunti noong makita ko ang isang pahabang bagay na nakabalot ng itim na tela sa harapan ni Papa. "Sige, hayaan mong ako na ang gumawa." Habang nag-uusap sila, ay may isang malakas na paglagapak sa harapan ng pintuan. Tapos bumukas na iyon. Si Lola ang naroon sa may bungad. Nagliliwanag ang mga mata at gumagalaw ang mga buhok nito. Sobrang nakakatakot na siya. Hindi ko na nakikita ang Lola Elena namin na maamo ang aura kapag nakikipag-usap sa amin noon sa Maynila. Agad kaming napatayo ni Ronnie at nagtungo sa likuran ni Papa. Sa totoo lang, kung iisipin ko sa ngayon, ay parang nakakahiya nga ikwento. Dahil mahigit 20 anyos na kami noon pareho ni Ronnie. Pero sobra ang takot namin at nagtago kami sa likuran ng aming mga magulang. Tumayo naman si Mama at nagsabing, "Nay,
Bakit ka Bago pa matapos ni Mama ang kanyang sasabihin, ay bigla siyang tinalunan ni Lola sabay sakal sa liig. Nay! Huwag niyong gawin yan! Sigaw pa ni Papa. Lola! Parang awa niyo na! Bitiwan mo si Mama! Sigaw ko pa sa kanya. Pero tila hindi kami naririnig at patuloy lang sa pagsakal kay Mama na nakalugmok na sa lupa. Nakikita namin kinakapos na si Mama ng hininga at noong tuluyang tumarak ang kuko ni Lola sa liig ni Mama ay doon na sumirit ang dugo. Kung hindi ko kayo mapapasunod sa kagustuhan ko, ay mas mabuting tapusin ko na lang kayong lahat dito. Tony, tumakas na kayo ng kapatid mo! Sigaw pa ni Papa, sabay labas doon sa mahabang punyal na nakabalot ng itim na tela. Agad kong hinila si Ronnie papuntang kusina dahil iyon lang ang pwede naming daanan papalabas. Nakaharang si Lola sa may pintuan sa harapan. Pagkalingon ko kay Papa ay nakita kong papasugod na ito kay Lola. Pero sobrang bilis ng kamay ni Lola na nakasampal ng pabaliktad kay Papa at tumalsik si Papa sa kabilang dingding. Nang hina iyon at hindi agad nakatayo. Pagkarating ko sa kusina ay agad kong kinuha ang garapong may asin, itak at iyong mahabang stainless na kitchen knife. Isinuksok ko ang kutsilyo sa belt ko sa likuran. Si Ronnie naman ay halatang takot na nakasilip lang kay Lola habang sakal-sakal pa rin si Mama. Naisip ko na lang sa mga oras na iyon na kung hindi iyon nagawang tapusin ni Mama ay ako na ang tatapos sa problemang iyon. Pagkabungad ko pa lang sa pintuan ay sinabi kong, Lola! Agad naman iyong napalingon, kaya agad kong isinaboy ang isang dakot na asin sa mukha niya. Hindi talaga ako sigurado kung napahiyaw ba talaga iyon dahil sa takot daw ang mga aswang sa asin o maaaring dahil napuno ang mata at bunganga niya. Kasi kung ako ang tatanungin, kahit naman normal na tao ang sabuyan mo ng napakaraming asin sa mukha at mapasukan sa mata at bunganga, ay siguradong mapapasigaw din sa hapdi. Binitawan noon si Mama sa pagkakasakal, tapos lumapit ako para isaksak sa kanya iyong dala kong itak. Pero bigla iyong nagkakakalmot, kaya hindi rin ako makalapit. Noong tatayo na iyon para lusubin ako, ay bigla na lang iyong napasubsob. Pagkatingin ko sa likuran ay naroon si Ronnie. Hinampas niya pala si Lola ng upuang kahoy sa likod at inulit pa ng 2 beses. Kaya hindi iyon agad nakatayo. Sinamantala ko na ang pagkakataon. Sinaksak ko ng ubod lakas ang kanyang likuran sa may kaliwang bahagi. Pero nagkakalmot pa rin iyon. Nakalmot nga ako sa mukha. Sa mga oras na iyon, noong nasaktan ako, ay tila doon na ako iniwan ng takot. Hinayaan kong nakabaon ang itak sa katawan niya. Kinuha ko ang kitchen knife sa likuran ko. Tapos hinawakan ko ng kaliwang kamay ang nagtatayuan niyang buhok. Sabay makailang ulit kong isinaksak ang kutsilyo sa gilid ng leeg. Parang nakalimot nga yata ako dahil tuloy-tuloy lang ako kahit hindi na iyon kumakawag. Nagising na lang ako sa ulirat noong sigawan ako ni Papa. Tony! Tama na yan! Nakita ko na lang nawakwak na ang gilid ng liig ni Lola at punong-puno na rin ako ng tilamsik ng dugo. Paggabitaw ko kay Lola
ay agad na iyong napasubsob sa lupa. Ako naman ay tulala na nakatingin sa kamay ko na punong-puno ng dugo. Ano yung nagawa ko? Nakapatay ako ng sarili ko pang lola. Hinihingal ko pa na pagtatanong sa sarili. Tumutulo noon ang mga luha ko, pero may parte ng puso ko na hindi nagsisisi sa aking nagawa. Itinayo ni Papa si Mama mula sa lupa, tapos tinalian ang gilid ng leeg na tuloy-tuloy sa pagdurugo. Agad tinawag si Betchay. Hindi pa iyon agad nakalapit. Noong hanapin ni Ronnie, ay naroon iyon sa kwarto sa ilalim ng maliit na papag. Nanginginig iyon sa takot. Inutusan siya ni Papa na magpainit ng tubig para mabanlian ang sugat ni Mama dahil baka maimpeksyon. Matapos magamot ang mga sugat ay agad kaming nag-impake. Si Betchay naman ay pinag-impake na rin namin dahil isasama na namin siya sa Maynila. Ako at si Papa ang nagtulong sa paghuhukay ng paglilibingan kay Lola. Si Ronnie at Betchay naman ang nagtulong sa paghahakot ng mga gamit, pasakay ng sasakyan. Sinunog namin ang katawan at lahat ng mga damit ni Lola doon sa butas na aming hinukay. Noong masunog na iyon, ay saka na namin tinabunan. Bago pa nga sumikat ang araw, ay nilisan na namin ang bahay ni Lola. Dumaan muna kami sa ospital para mapa-injeksyonan si Mama para sa sugat dahil baka may tetano ang kuko ng isang aswang. Pagkabalik ng Maynila, ay 1 buwan si Mama na naglib sa trabaho. Ako naman ay nag-resign na muna kasi hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Parang palaging nagfa-flashback sa akin ang mga pangyayari. Sumailalim din ako sa counseling ng isang psychiatrist para daw makamove on sa trauma na dinanas ko. Hindi rin nga ako sigurado kung trauma ba ang tawag doon. Para kasing nag-enjoy ako sa aking ginawa at gusto kong ulit-ulitin. Iba kasi ang pakiramdam noong nasa kamay mo ang mainit na pulang likido at sa bawat pagsaksak ng kutsilyo ay tila isang tagumpay ang pakiramdam. Iyon ang kinakatakot nila Papa dahil baka maisipan ko raw ulitin at muli kong gawin kahit hindi na aswang ang kaharap ko. Makalipas ang 1 taon ay unti-unti na rin naman akong nabalik sa normal. Hindi ko na napapanaginipan ang nangyari. Nakapagtrabaho naman din ako uli sa isang opisina at ngayon nga ay meron na ring sariling pamilya. Si Betchay naman ay may pamilya na rin, pero si Ronnie ay hindi pa nag-aasawa. Naroon pa rin siya sa puder nila Mama. Hanggang dito na lang boss ang kwento kong ito. Pasensya ka na kung hindi ko na binanggit ang totoong mga pangalan naming lahat, pati na ang eksaktong pangalan ng lugar para na rin sa privacy namin. Dahil magpasa hanggang ngayon ay wala na rin naman ibang nakakaalam na dumaan kami sa ganong pagsubok. More power sa channel mo, sir, ha? Gumagalang, Tony. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.